lang. Anong pinakamalaking or pinaka-special na binigay mo sa I parents think mo? yung bahay po namin. Parang modern Filipino with a touch of... Nabili ko po siya, nakatayo na po siya, Miss Cara. Kasi yun po yung frustration ko, Miss Cara. Kasi di ba po pinapalayas kami. Ayoko po kasi experience na yun. So, nag-ipon po ako because of content creation. Nakabili po ako ng house for my family. So, yun po, sobrang tuwang-tuwa po talaga sila noon. Guys, ito na po siya. Tapos na po ang ating renovation. Nung dumating na talaga yung bahay, ano sabi ni mama mo? Parang, siyempre, alam niyo po yung mga magulang natin, hindi po talaga kasi sila expressive. Oo. Pero feeling ko po, sobrang proud na proud po siya sa akin. Oo. And sobrang grateful siya kasi alam niyo po yung context na kahit bading yung anak ko, tingnan mo naman yung nabigay sa family ko. Nay! Ba't ka naiyak, nanay? Test drive pa natin. Kasi dati po, di ba, masagana po talaga ang buhay namin. Kahit hindi sobra, okay po yung kinikita nila kasi meron po kaming pwesto sa may Baclaran Church, sa gilid po. Eh, na-demolish po. Eh, ang hirap po nun kasi naman ang feeling ng nanay ko, pinag-private kami nung high school. So, parang hirap na hirap talaga yung nanay ko na parang, saan ako kukuha ang pang tuition? 3 to, gano'n. So, parang, dun ko po talaga na-appreciate na parang, paano nga niya nagawa yun, no, Miss Kaya, na pag-aral niya kaming 3 sa private pa, nang walang-wala sila. I think yun po yung mga core values or mga experiences na kaya po ako nag-give back talaga. Bakit daw? Bakit daw sa private school? Kasi I feel like gusto rin talaga ng parents ko na mabigay sa amin yung quality education. Hindi ko naman po sila sabi na pag public, tsaka po talaga. Oo. Pero feeling ko po as parents, iba po yung pride siguro po kapag napag-aral po sa maayos at magandang eskwelahan yung anak mo. Speaking of school, nag-college ka sa St. Benilde. Yes, opo. Ang yayaman ng mga tao doon. Opo, as in parang amazing yung mga tao doon kasi hindi mo alam, anak pala to ng CEO ng something, mga gano'n. Oo, di ba? Pero grateful ako, Miss Cara, kasi I love my experience ng college ako. Talaga. Sobra po. And thankful ako kasi parang na-pursue ko yung gusto ko, which is fashion design, kahit wala akong pera. Kasi di ba pag sinabing art student, kailangan may budget ka, ang mahal ng tuition fee sa Benilde, ganyan. I'm just so grateful po sa College of St. Benilde forever. Kasi naging scholar po ako ng Benilde. Ah, scholar ka? Opo. So, hindi ka nagbabayad ng tuition? Meron po ako binabayaran per sem, 200. Pang ano lang. Ay, Miscellaneous. panalo. Pwede ba yun? Ay, Miscellaneous na tawag. panalo. Ay, sorry po. Opo. So, di ba po ang SEM doon, mga ano? Sobra. 70K Oo, per ang sem. mahal. Mm-mm. Eh, trimester pa, di ba? Opo. So, parang grateful po talaga ako sa scholarship na binigay sa akin ng College of St. Benilde. So, nung pinili mo yung fashion design, anong sinabi ng parents mo? Kasi alam mo naman, Mimi, laging sinasabi, walang pera dyan. Opo. Di ba? Ganun po ang sabi sa Pag akin. arts, walang pera dyan. Sabi ng nanay ko, mag-accountant ka na lang. Mag-IT ka kasi may pera doon. Ganun. Oo. Eh pero wala eh. Doon nakakatuwa po na sobrang, kahit ayaw nila nung umpisa, naging supportive na lang rin po talaga sila sa mga gusto ko. Ganun. Nangarap ko lang po siya. Tapos ngayon na parang, bibili ko na siya. Ganun. Sobrang love ko po yung clothes. Feeling ko po kasi when you love fashion, na may misconception siya na parang maluho ka lang, na maarte ka lang, ganun. Pero me po kasi, I see fashion as an escape Escape from what? from the cruelty of the world. Kuwari, pag nalulungkot po ako, punta lang ako sa cabinet ko, Miss Cara, titignan ko yung mga fashion, ganyan. Parang, I love life. Parang gano'n, Miss Cara, promise. And ako po kasi, I took fashion design and merchandising, Miss Cara. So, I know how to make clothes from scratch. So, pag nahahawakan ko po yung mga tela, nakitinitingnan ko yung mga damit sa loob, na-inspire ako and na-amaze ako sa talent na meron ng mga tao, especially mga fashion designers. So, parang, Wait, at saka hindi ibig sabihin na porke fashionable ka, kailangan mayaman ka. Kasi, Yes, di ba? that's true. Kasi sa mga vlogs mo, pinapakita mo kung paano yung mumurahin na sa ukay na kuha, ay pwede mong i-mix and match, Opo. tapos i-elevate. That's true. Kasi, iba rin po kasi yung may taste ka talaga. Kasi yung ibang tao po, kahit they have all the branded clothes in the world, pero parang pag sinuot po nila, ay parang baduy. So, Okay. di ba kapag po, if you have style, kahit
kahit sa 10 yung damit mo, Mm-mm. you can still make it fashionable. So ikaw, kahit na nung panahon na nagtitinda kayo ng RTW sa Baclaran, ay, fashion ka. Opo, sobra. Kasi andun po yung thrill. Kaya I love going to thrift shop, Miss Cara, noon. Kasi parang pag nahanap ako, oh my gosh, lalo pag alam ko po yung designer na kukuha ko sa ukay, parang, oh my gosh, lucky girl, forever, ganon. Kung may advice ka, ano yung dapat meron ka sa closet mo? Ano yung staple dapat sa closet mo? Kasi I feel like fashion is a expression of who you are eh. So pag may sinusunod kang must-have, paano mo ma-express yung sarili mo with it? Ako po, Miss Cara, I feel like anything that will make you happy as long na you will not be broke. Mhm. So for example, kahit hindi naman po fashionable or kahit Walang brand. walang brand, as Oo. long as it keeps you happy and talagang nasa style mo siya Mhm. as yourself Mm-mm. and nagiging confident ka when you wear it, ganun talaga po. Yeah. Kaya natutuwa ako sa mga taong expressive when it comes to fashion po talaga. So parang doon ko nakikita how unique a person is.